Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, huling bunot na to. Oo, dito kay Attorney Topacio. Kasi talagang nagigigil ako. Tigilan nyo nga ako, mga minamahal. Nagigigil ako, naiinis ako, napipikon ako. Nagagalit ako. Diba, na-high blood ako. Tingi ako lusartan. Oo. Ito yung kanyang statement. Basahin natin. May nakita kang babae. Gusto mong yan. Gusto mong yan. Gusto mong daklutin. Hindi daw yon kasalanan. Okay. Kalma, Alicia. Ganito kasi yan, mga minamahal. Tama nga naman. Just to be fair and square. Kung nasa isip mo lang, like, gusto mong mang RAPE, gusto mong mang abuso, gusto mong mang haras, kung nasa isip mo lang, sige. Walang pananagutan yon. Kung private thought mo lang yon. Oo. Nasa isip mo lang yon. Kasi nga, sabi nga sa law of principle, thought alone are not punishable. Ibig sabihin, hindi ka makukulong dahil sa iniisip mo lang. Kailangan meron kang actual na gawa na attempted, 'di ba, harassment or physical assault bago ka makulong kapag meron ng action. Pero kasi dito kasi mga minamahal pumapasok ang malaking problema. Like, kagaya ng una dito is yung moral issue, social issue, and also cultural issue. Kasi, yung pag-iisip na yan, diyan nakakabuo ng krimen eh. Imagine nyo yan okay. Hindi dapat natin ino-normalize ang kahalayan mo na mag-isip ng masama or yung pagiging manyakol mo. Hindi dapat nino-normalize yan. Parang inimagine mo na okay lang ba namang RAPE, diba? Kasi ganito mga minamahal. Yung RAPE culture na yan, nagsisimula yung krimen na yan sa pag-iisip sa ating utak. Kung paulit-ulit mong sinasabi sa utak mo na ang ganda ng babaeng yan, ang sexy, 'di ba? Gusto ko siya. 'Di ba? So ang ending niyan, susundin niya ng utak mo. Like aabangan mo na siya, bobosohan mo na siya. 'Di ba? Kung paulit-ulit mo yang iisipin, nandoon na yung initial thought mo na gusto mo nang mangyari 'yon. Kaya gagawa ka ng paraan. Kaya yung iniisip mo, masama na 'yon kasi nag-a-attempt ka na. Okay, hindi mo ginawa, pero nandoon na sa isip mo, iba na 'yun eh. Kasi mga minamahal, kung ano yung iniisip mo, minsan yan din yung nag-a-attract na kung ano yung gagawin mo. For example, ganito, mga minamahal, gusto kong maging successful. Iniisip mo, paano ba maging successful? Nag-grind ka, trabaho ka, workaholic ka, pinagsasabay mo trabaho, negosyo, ayun, naging successful ka. Ngayon naman, in other instances, diba? Gusto mo maging successful, pero kung wala ka namang gawa, hindi naman yan matutupad. Pero ito kasi, ibang usapan na to eh. Pag iniisip mo, nandoon na yung will mo eh. Na, ay, itong babaeng to gusto kong ano eh. Diba? So, sa lipunan mga minamahal, hindi dapat natin ginagawang normal yung pag-objectify sa isang babae. Yung pagpa-fantasize or yung sabihin na lang natin na iniisipan mo na siya ng masama sa isip mo. Hindi dapat nagiging normal ang sexualization sa katawan ng babae. Bakit hindi nyo na lang isipin kung ano yung kayang gawin ng isang babae? Isipin niyo kung ano yung maaambag niya sa lipunan. Kung kaya niya bang i-beat yung ginagawa ng lalaki or kaya niyang tapatan ang ginagawa ng mga lalaki. Bakit hindi na lang natin pag-usapan anong klaseng leader yung mga babae? Dahil Women's Month ngayon eh. Pero yung i-bring up nyo sa table lang isang babae na parang isang object lang, mali na yun. Tapos ngayon, victim blaming ang ginagawa ni Topacio. Kasi may mga babae daw na nagpo-post ng sexy picture kagaya ni Ivana Alawi. Oo, sinabi yan ni Topacio. Mamaya ipapanood ko sa inyo yung video. Bakit naging victim blaming? Diba mga minamahal, can you imagine, hindi naman nata nagsuot si Ivana para pagnasaan siya ng mga kalalakihan. Actually, nag-post si Ivana for promotion ng suot niyang bikini or baka naman self-esteem. Binuboost niya yung confidence niya.
'Diba? Reality check mga minamahal. Kahit mag-post ka ng nakahubot-hubad ka dyan, kung ayaw sa'yo ng lalaki, hindi ka talaga gugustuhin ng lalaki kung ayaw sa'yo. Nasa isip na lamang yan, mga minamahal, ng mga taong of mag-isip. Kahit nga naka-school uniform ka, naka-pajama ka, naka-jeans ka, naka-long sleeve ka, Maria Clara pa nga, kung tawagin, kung ang lalaki ay meron na pong exhibit mga minamahal na ganito yung gusto ko sa kanya. Kahit pa, anong tawag doon? Naka pa siya, naka Maria Clara na damit, meron pa din siyang fantasy. 'Di ba? Kahit pa yung babae ay nakasuot ng panty at bra, kung ang lalaki ay wala naman talagang trip or di niyan gusto, okay, humanga lang siya, walang masama doon. 'Di ba? Karamihan nga mga minamahal sa mga nare-rape, yung mga nakasuot pa ng ng Maria Clara eh. 'Di ba? Mga minamahal. Ngayon, ba't mo na-justify actually ito? Ito yung video. Ipanood ko sa inyo mga minamahal. Kayo na po ang humusga. Alright. Panood ko sa inyo. Yung kay Ivana Alawi, pati si Ivana nabastos ka, no? Tapos ini-endorse mo yung brand ng bikini. Oh, yung resort. BS yan. Hindi kami mga ungas dito para maniwala sa'yo. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para views? Bakit sila tinitignan? Magandang babae, sexy. Yung pinananasahan ng mga lalaki, straight talk. Puro tayo, plastikan dito eh. Yan ang hirap dito sa mga Pilipino, puro plastic eh. Puro plastic. Hindi naman talaga ganun yung ibang lalaki. Ikaw lang naman talaga yung ganun mag-isip. 'Di ba? Nakakalungkot. Dahil nag-i-exist pa yung ganitong klaseng mga lalaki. Kakatanggol mo kay Suntay, ikaw tuloy ngayon yung nabunot ng netizen. Na-divert tuloy sa yung issue. Oy, bagong kliyente. 'Di ba? Another client naman na mukhang matatalo. Diba? Anong isipin sa'yo ni Sara Duterte ngayon? Lalo na't itong si Sara Ilago, pinagnanasaan mo din. Naamoy mo lang, pinagnasaan mo na. Actually, totoo yan. Mga minamahal. Tingnan ninyo. Naamoy niya lang itong si Sara Ilago, pinagnasaan niya na. Diba nakakaloka? Tama ba yun? Well, kahit si Sara Ilago, hindi ka papatulan yan. Kaya nga tingnan nyo, tinawag na manyak na abogado ni Sara Ilago itong si Topacio over his remark. Kasi kahit din naman ako, kung tatanungin nyo ako, below the belt na eh. Yung kanyang sinasabi, below the belt na yun eh. Ang hirap niyang i-justify na yes, sabihin na lang natin kasi yung abogado kasi si Topacio, iniisip niya na, sa isip mo lang naman yun eh. Ganito kasi yan, may dalawa yan eh. Pag private thought mo, walang pananagutan yan. Pag ginawa mo ng public statement, meron ng pananagutan yan eh. Meron ng legal consequences yan na, I don't really get the point kung bakit mga minamahal. Itong si Topacio, pinapagtanggol niya pa yung mali. Diba? Gets ninyo? Kaloka. Alright, oo. Kayo, ano yung masasabi nyo dito mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.